Good morning mga kababayan. Welcome back again po sa Balita ni Kuya Rans TV at tayo po ay magbibigay ng komento reaction dito sa mga video na ating papanoorin. Etong una-una itong post na ito na kung saan nga ho ito si Attorney Rowena Gualzon ay um, nagbigay ng kanyang tungkol dito sa mga ipinapakita ni Auntie Claire. Fake news daw ito si Auntie Claire eh. Kasi hindi naman daw 'yan yung real time ng yung mga video na ipinapakita niya about BBM. Sabi nga, baka 'yan ay talagang nag-advance recording na sila. Sabi nga, baka raw nag-advance recording na para once na kasi expected na talaga nila 'yan guys, 'no, mga kababayan. Expected na talaga nila 'yan na kapag nalaman na may sakit si BBM. Tapos, siyempre ang susunod dun, hahanapin ngayon si BBM. Ano nga ba talaga ang totoong kalagayan ni BBM? So, may mga nagsasabi, "Naku, recorded yang video na yan." In advance na nila para 'pag talagang hinanap si BBM, may kita silang video at yan na nga yung kay Auntie Claire 'no. Kasi sabi nga malala daw ang sakit ni BBM. Ah, Kaya imposible niya na paglabas kasi isang gabi na-confine, paglabas ng ospital ay, okey na. Ang pagkakaalam pa nga natin, inoperahan daw, eh. Oh. So etong ano na ito mga kababayan 'no, etong post na ito 'no, may video rin tayong papanoorin 'no, about, Attorney Rowena Guanzon. Paalala lang ho sa mga ano na 'yan sa spokesperson ni BBM ng Malacanang na si Auntie Claire. Paalala lang ho, hindi nila basta-basta maloloko, malilinlang ang taong bayan. Ah, Hindi nila malilinlang. Kahit na gumawa pa sila ng maraming video na okey na okey si BBM, isa pa rin ang gustong malaman ng taong bayan, ano nga ba talaga ang totoong kalagayan ni BBM? Bakit hindi yung mga gabinete, yung mga ano ni BBM ang yung doktor mag-press conference para ipaliwanag ng doktor, hindi yung si Auntie Claire ang nagsasalita palagi, 'di ba? 'Di ba? O kung talagang di ipakita nila live si BBM, 'di ba? Ipakita nila ng live si BBM kung talaga nga bang okey na okey siya. Alright. So, dito sa post na ito 'no, ito Thursday pa ito, January 29. Oh, ang tanong dito, nasaan si Bongbong? Ipakita niyo sa amin that he is awake, aware and conscious. Kasi yang diverticulitis na yan at, dumugo na yang large intestine niya, kailangan na niya ng surgery. Siyempre general anesthesia 'yun. Aba, puwede ba 'yun habang siya ay nasa operating table at unconscious, siya and if he temporarily incapacitated incapacitated, ah, the Vice President assume officer. So 'yun naman talaga dapat 'no, habang hindi okey ang kalagayan ni BBM, natural talaga ang Vice President ang pansamantalang mamumuno sa bansa natin. 'No, dapat nga si VP Sara nga nandiyan sa siya yung nagbibigay ng instruction, 'di ba? Hindi yung mga tauhan niya na hindi naman binoto ng taong bayan, yung mga kung sino-sino lang na in-appoint niya, yun ang nag-aano ngayon ng Pilipinas. Yun ang pagkakaalam natin ngayon. Wala namang mandato ng mga Pilipino, ah. Tama yung punto dito ni Attorney Rowena Guanzon. Alam niyo kahapon nga ba, nakita ko yung post 'no, na dismayadong-dismayado si Tuta Soto. Bakit? Kasi 'di ba na-embank nga yung ng House of Representative doon sa Supreme Court. Lungkot na lungkot sila, nasira ang araw nila. Sirang-sira ang araw nila sa nagdesisyon ng Supreme Court. Ngayon eto si Tuta Soto, binabakbakan niya ngayon ang Korte Suprema. Biro mo, graduate ka ng One Bull University tapos yung mga babanggain mo mga justices ng Supreme Court. Abay, magaling ka! 'Di ba? Kasi mga kababayan, gusto talaga nilang matanggal si Sara dahil alam nila tagilid ang kalagayan ni BBM, ang kalagayan ni BBM mukhang hindi okey.
At kapag si Sara ay nasibak, siyempre sino ang vice presidente? Eh, di ba yung tuta, di ba? Ngayon, kahit paalam nila sa bandang people na gano'n na sitwasyon, wala silang kakaba-kaba, hindi sila kakabahan. Eh, kaso hindi pumupur sa kanila ang tadhana, mga kababayan. Alam niyo, eto araw-araw nabubulid sila sa kasalanan, sa kasinungalingan. Araw-araw, ha, alam niyo yung kasinungalingan na yan ay kasama yan sa 10 kautusan ng Diyos. Isang ano yan, malaking kasalanan yan. Pero araw-araw sila nagsisinungaling. Araw-araw sila nagsisinungaling sa milyong-milyong Pilipino. Para lamang mapanatili sila sa kanilang posisyon, gagawin nila lahat ng kasinungalingan. Di ba? Eto ngayon, ang taong bayan hindi mauuto, hindi malilinlang sa mga video na ipinapalabas niya ni Auntie Claire. Eto si Tuta Soto, dismayado sa naging desisyon ng Korte Suprema kasi hindi pumupor sa kanila. Sira ngayon ang plano nila. Diba? Lagyan niyo yung point ko dito, na kapag pumabor sa kanila, kung pumabor sa kanila ang Korte Suprema, dahil alam nila na siguro alam nila na malala ang kalagayan ng ating presidente, kailangan masibak si Sara. Kapag masibak si Sara, siyempre si Tuta Soto ang uupo. Malamang, siya talagang ilalagay niya bilang vice presidente. Kaso yung ganon, hindi pumabor sa kanya. Napakabuti ng Panginoon. Dahil hindi pinaburan ang kasamaan. Akala siguro nila, pilit nila hinahanapan ng butas si Sara. Pilit nila talagang inaano na mapatalsik sa pagka-vice presidente. Pero binoto ng mahigit 30 million Pilipinos ang bumoto kay Sara. Tapos sila lang ang gusto magpatalsik na wala naman silang di ba? Gusto lang nila trip lang sila. Kasi nga ayaw talaga nila maging presidente si Sara. Kaya itong sanib pwersa ng dilawan, ulahan, mga kababayan, araw-araw puro kasinungalingan ang pinagagawa nila. Sanib pwersa sila sa kasinungalingan. Para lang maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Dahil kapag kasi Sara na ang naging presidente, ay sigurado, talagang hahabulin sila. Pero ako, nakikita ko dito mga kababayan, malapit na yun. Uupo na si Sara. Malapit na uupo si Sara. Si Vice President Sara maging presidente na yan. Eto, panoorin natin tong ni Attorney Rowena Guanzon. Itong kanyang video na ito. Si BBM, nasaan si BBM? Kasi pag nag-surgery yan, sa diverticulitis niya, general anesthesia yan, knockout yan, he's incapacitated at that time. Kapag general anesthesia, mga kababayan, hinang-hina ang katawan mo, wala ka talaga. Sabi nga raw, parang tulog ka raw talaga to. Kaya imposible yung video na yon na inilabas ni Auntie Claire, mga kababayan, na pagkagaling sa ospital, di ba? Nag-video na sila. Tsaka, diverticulitis. Sabi kasi ni Dr. Mata, pag yun yung may mga, may nagnanana na, so kailangan ng operahan, hindi niya kaya kunin ng gamot. Napanood niyo ba yung video ng SMNI, ng Lizar, kung saan in-interview nila si Doc Mata? Pinaliwanag yan ni Doc Mata, na kapag diverticulitis, tama ba pronunciation ko? Nagnanana na daw yan, yung large intestine. So, kailangan na raw yan operahan kasi hindi na raw yan kaya kunin ng gamot. So, yung anesthesia dyan siyempre, general anesthesia, aanin talagang katawan mo dyan, pahihinain ka. Kasi sa yung tatanggalin yung di ba? Yun ang, kaya hindi ka
kinabukasan, yung isang gabi, tapos kinabukasan, kikilos ka na mas ano ka na, gano'n. So yun din ang paniniwala ng karamihan. Kaya tuloy, talagang sinasabi na yung ano na yun, yung video na inilabas ni Auntie Claire, mga kababayan, ay advance lang yon. Kumbaga bago nila isinala si BBM, or baka may naka-prepare na talaga silang video. Just in case nga naman. Oh, kasi alam nila kasi na ganun talaga ang magiging reaction ng taong bayan eh. No, na kapag nabalitaan na si BBM ay may sakit at hindi nakakapagpakita sa madlang people, meron na silang video na maipapakita. Ngayon maniniwala lang tayo sa kanila kung si BBM ay naka-live, no? At hindi nga raw talaga dapat si BBM ang nagsasalita. Ay, si BBM, si Auntie Claire ang nagsasalita. Hindi dapat si Auntie Claire. Spokesperson siya, pero dapat ang nagpapaliwanag diyan yung mga attending physician o yung mga doktor na may intindi kay BBM. 'Di ba? Ano kinalaman ni Auntie Claire sa mga medical yan, abogada siya. Okay, tuloy natin 'to. Vice President must take over under the Constitution. Nasaan si BBM? Auntie Claire, ipakita mo sa amin na buhay, real time, gising, hindi bangag. Ilabas nyo sa amin, real time. Inatago nyo. Kasi, siguro, sa bahay niya may clinic dyan, ano? Sa bahay niya siguro may doktor na dyan, ano? Ilabas nyo. Nasaan si BBM? Okay. Ayan, ha. Yan ang hamon ni Attorney Rowena Guanzon kay Auntie Claire. Ilabas niyo si BBM. Nasaan si BBM? Ang sinasabi niya sa bahay mo, may clinic, may kwan. Baka nga ho, mga kababayan. Ha? Baka nga ho, may nakaano doon, baka doon na nila kinonfide si BBM. Diba? So, ito ho, itong video na sunod natin papanoorin. Ito naman si Attorney Topacio. Pareho lang din. Nung dito kay Atty. Rowena Guanzon, ang kanya magiging dito, komento sa video. Ito, panoorin natin ha. Sa kanya ay yun pong spokesman lamang niya at hindi yung mga doktor niya. Yan. Diba nagpapalusot pa sila, medical bulletin daw para kapag ang sakit ay malala na. Hindi po totoo yun. The public is entitled to a report on the President's health, not only because of the section na sinabi ni kasamang MJ, kundi yun din pong nasa Bill of Rights that the people have the right to information on matters of public concern. At ang kalusugan ng Pangulo na siyang head of state natin, ang pinuno ng Estado, ay dapat po nalalaman ng ating mga mamamayan. Correct. Pero bakit hindi doktor? Yung spokesman lamang ang nagbi-brief sa atin sa kalusugan ng presidente. Ano ba talagang nangyayari sa diverculitis? Hindi nakikita ang presidente sa labas ng palasyo, bibihira ang kanyang mga public appearances. So, ano ba talagang nangyayari? Bakit hindi nila hinaharap ang mga doktor sa publiko? So, ito po ang bagay na ito, ang kahinahinala po. Kasi alam nyo, ayaw nilang iharap ang mga doktor. Kasi puputaktihin din yan ng Kapag ka nalaman kung sino yung mga doktor na yon, puputaktihin talaga ng taong bayan yan. Mapipressure yung mga yan. Kaya ayaw nila ipakita. Kaya si Auntie Claire na lang ang nagsasalita. Alam naman natin si Auntie Claire talagang, siya talaga yung magaling magtakip, magaling magsinungaling. Sorry sa word ko Kasi hindi nila pinapaalam sa atin ang katotohanan. O sabi nga ni Ma'am Rowena Guanzon, fake news ka, Auntie Claire. Diba? Dapat pinapaalam nila sa atin kung ano nga ba talaga ang totoong estado ni BBM, ano nga ba talaga ang totoong kalagayan ni BBM. Karapatan ho natin yon kasi binoto ho natin siya Binoto siya ng milyong-milyong Pilipino dahil kay Sara. Tapos ngayon, itinatago nila. At hindi dapat si Auntie Claire, dapat ang doktor. Wala tayong naririnig
puro siya na lang, puro siya na lang. Oh, natatakot na ho sila. Natatakot na ho sila na baka nga, naku, yung mga panalangin ng mga kababayan natin, baka ano, meron pa nga ho ako nakitang post, mukhang mauuna ka pa kay Tatay Digong. Ako, ayoko naman mangyari yon. Ayoko naman mangyari yun. Ipinagpanalangin ko nga na ang kalusugan ng ating presidente ay umigi pa. Siyempre, mas inuuna ko ipagpanalangin, siyempre, si Tatay Digong na umayos pa, gumanda pa ang kalusugan niya para pagdating ng time na siya ay pwede na maganda, makikita natin maayos yung ano ni Tatay Digong. Anyway, eto kay BBM ho, mga kababayan, dapat talaga ipaalam nila, isa publiko nila ang totoong kalagayan ni BBM. At hindi lang puro pa-press ko to si Auntie Claire, siya nakakasawa na eh. Sabihin na natin na siya yung nagpapaganda ng araw ng mga ano dahil sa kung ano-ano mga pagsasabihan. Diba? Okay, tuloy natin to. Apo, attorney, last na lamang po na topic, no? Marami kasi nagtatanong, attorney, hinggil po dito sa kalusugan po ng ating presidente. Nabasa po kanina yung Article 7, Section 12 ng ating pong Constitution na dapat, sabi dito, in case of serious illness of the president, the public shall be informed of the state of his health. Ngayong gabi po ay nagpalabas ng video ang PCO at nandun po ang presidente, no? At sinabing maayos po ang kanyang kalusugan. Ano po ang inyo pong masasabi nito, attorney, batay po sa batas? Tama po kayo. Actually, it is quite, I don't know if you can call it ironic or coincidental or serendipitous na yung pong provision na yan sa ating konstitusyon was born by the historical experience of the country na noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ay hindi po talagang malaman ng ating mga mamamayan ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ngayon naman po na anak na niya ang nakaupo sa Malacanang, hindi po pinapatupad yan. At paano ko nasabi ito? Nakita niyo naman yung pinaka-recent briefing ng ni Auntie Claire, si Yuse Castro, at ang mga pahayag. Paano niyo po malalaman ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung ang nagbi-brief po sa kanya ay yun pong spokesman lamang niya at hindi yung mga doktor niya. Di ba nagpapalusot pa sila, medical bulletin daw ay para kapag ang sakit ay malala na. Hindi po totoo yun. Kaya ano yan, the public is entitled to a report on the President's health not only because of the section of sinabi ni kasamang MJ, kundi yun din pong nasa Bill of Rights that the people have the right to information on matters of public concern. At ang kalusugan ng Pangulo na siyang head of state natin, ang pinuno ng Estado ay dapat po nalalaman ng ating mga mamamayan. Pero bakit hindi doktor? Yung spokesman lamang ang nagbi-brief sa atin sa kalusugan ng presidente. Ano ba talagang nangyayari sa diverculitis? Hindi nakikita ang presidente sa labas ng palasyo, bibihira ang kanyang mga public appearances. So, ano ba talaga nangyayari? Bakit hindi nila hinaharap ang mga doktor sa publiko? So, ito po ang bagay na ito, ang kahinahinala po. Opo, sinabi dito sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution, and I quote, "Public office is a public trust. The presidency is not a private role. It carries continuous, non-delegable constitutional functions, being the commander-in-chief, the chief executive, and the chief diplomat." End of quote. Ano masasabi mo, sir? Tama po yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, there is something wrong. Kailangan pong tayo pong taong bayan na naghalal sa ating Pangulo ay dapat informed at all times of the state of his health, the state of affairs of our country. Ngunit ang nangyayari po ngayon, marami pong naitatago sa atin at parang hindi po natin malaman kung anong tunay na nangyayari dito sa
ating mga namumuno, katulad po noong patuloy na pagtanggi ng ating Pangulo sa hair follicle test. Talagang hindi nyo po masisisi ang mga taong bayan na maghinala na mayroon pong itinatago ang ating Pangulo. Okay. Ayan. Yung maging ni Attorney Topacio, mga kababayan, na sinasabi nga na bakit si Auntie Claire ang nagbibigay ng nag-a-update sa atin tungkol sa kalagayan ni BBM. Alam naman natin si Auntie Claire talagang hindi niya yan sasabihin na kung ano talaga totoo kalagayan eh. Di ba? Naglabas nga ng video. Yun nga ang isa sa pakiusap dito ni Attorney Topacio. Sana daw ang mga doktor na umitindi kay BBM ang magsalita at magpaliwanag sa totoong kalagayan ng presidente. At karapatan ho natin yan, mga Pilipino, tayo mga bumoto sa kay BBM, ay karapatan natin na malaman kung ano talaga ang sitwasyon ng presidente. Di ba? Sabi nga, yung video na yon, kaya nga na sinabi ko kanina na early recorded daw yon. Expected na daw kasi nila na talagang pag nalaman ng tao bayan na si BBM ay may sakit, hahanapin siya. So, advance sila mag-isip, pero mas advance mag-isip tayo mga Pilipino. Hindi nila tayo maluloko. So, yun, general anesthesia, tapos isang gabi ka lang sa ospital, pag uwi mo, for example, na-operahan si BBM, alam nga naman pag uwi niya bakit pa siya ng video kay Auntie Claire. Diba? General anesthesia. Yung katawan mo dun, siguradong tulog ka manghihina ka talaga pagka sinaksaka ka ng anesthesia. Diba? Hindi ka makakapag-video na gaya ng ginawa ni Auntie Claire. Kaya sabi nga raw, mga kababayan, lang yun, early recorded yun. Right? So, eto nga ho, yung naging komento rin ni Attorney Topacio, no? Ipaalam sa atin ang totoong kalagayan. At eto naman si Tuta Soto, na malungkot dahil hindi pinaburan ang gusto nila na embark yung pinailang ng Korte Suprema ng House of Representatives, no, sa Korte Suprema, hindi pinapuran at mas pumabor kay BP Sara dahil naman kasi wala lang talaga daw kasing yung kanilang pinala impeachment na yan kay BP Sara walang kahalasa-lasa. Hindi naman kasi mga bobo yan, mga taga Supreme Court, para lang sakyan yung trip nila. Na gagamita mo ng kapangyarihan, aabusuin mo yung kapangyarihan mo para lamang mapatalsik ang isang politiko, no? Gagamitin mo kapangyarihan mo, pagtutulungan niyo si Sara. Hindi kayo pinaburan ngayon. Mas pumabor sa kay Sara ang Panginoon. Doon nakita na natin talaga dito, mga kababayan, unti-unti na kumikilos ang Panginoon dito. Kasi nakikita niya lahat ng nangyayari dito sa atin, nakikita niya yan. At hindi na siya papayag na basta na lamang na ang isang Sara Duterte binoto ng mahigit 30 million Pilipinos ay basta-basta lamang papatalsikin ng mga matatakaw sa kapangyarihan. Atat na atat sila kasi pag si Sara napatalsik, uupo si Soto, siya magiging vice presidente. Kaya pag naupo siya, ipapaalam nila kung ano talaga kalagayan ni BBM. Wala silang problema. Hayahay pa rin ang buhay nila. Dahil hindi mangyayari yun, mga kababayan. Malabong mangyari yun. Dahil sila mismo ang inuunti-unti na. Sila mismo ay inuunti-unti na. Baka nga, magulat lang tayo pagka maglayasan na. Ibig sabihin, may kakaiba nang nangyayari dyan sa palasyo. Sana nga talaga, nangyari na talaga yung natin. Hindi natin ipinapanalangin na mawala ang presidente. Ibig sabihin, mangyari na sa 2020 na si Sara na ang maging presidente. Okay? So, ayun o, mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang aking
reaction video ang aking maiksing komento sa video ito. At paalalahanan ko muna kayo sa aking channel, Balita ni Kuya Rans TV. Supportan nyo naman. Paki-like and share po. Subscribe na rin. Salamat. Hanggang sa muli. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.